Sa aming mga minamahal na taga-subaybay at kapwa taga-sunod ni Kristo, welcome muli sa inyong programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Isang programang itinatag upang ating lubusang makilala ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagtuklas sa Kanyang mga katotohanan na magdadala sa atin sa pagbibigay ng nararapat na paggalang sa Kanya. Ang kasamaan ng mundo ay lalong lumalala at nangingibabaw sa pamamagitan ng pagtahak ng mga tao sa daan ng kasalanan. Sapagkat sinusuway ang kautusan ng Diyos, nilalabag ang kanyang mga tuntunin at kinakalimutan ang walang hanggang tipan na ibinigay niya sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Kagaya ng ating nakaraang pag-aaral, inisip ng maraming tao na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay isang mabigat na pasanin at ito ang pumipigil sa mga tao sa paggawa ng kanilang mga sariling kagustuhan at tila nagpapahiwatig na ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nawawalan ng kalayaan sa kanilang pamumuhay. Kaya't ating muling babalikan ang kanyang mga salita upang ating malaman kung ano nga ba ang tunay na layunin ng Diyos sa pagbibigay niya ng kautusan. Ninais lang ba talaga ng Diyos na pahirapan tayo at bigyan ng mabigat na pasanin? Kung ating maintindihan ang mga bagay na ito, ating mapagtanto kung bakit natin ito ginagawa o sinusunod. Sa ating limitadong mga pag-iisip at pangunawa, ang kanyang kalooban ay hindi natin maintindihan. Kaya tayo ay lumapit sa ating Diyos sa pagkakataong ito at hingin natin ang karunungan para sa ating pag-aaral ng kanyang banal na mga salita. Tayo ay manalangin. Aming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming inilalapit muli ang aming mga sarili sa iyong trono ng awa upang makiusap na kami ay iyong gabayan sa aming pagtuklas sa iyong mga katotohanan. Aming inaanyayahan ang banal na Espiritu na buksan ang aming mga puso at isipan na aming maangkin ang karunungan at pag-intindi sa kung ano ang iyong kalooban para sa amin na mga taong makasalanan. Maraming salamat sa lahat ng iyong mga biyaya na ibinibigay sa amin at patuloy naming pinasasalamatan ang mga taong tapat na naghahanap ng iyong katotohanan at nagnanais na makilala ka bilang aming Diyos na tagapagligtas. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating kinikilalang Diyos ay isang Diyos ng pagmamahal at ito rin ang pundasyon ng kanyang kaharian. Kaya't ang kanyang kalooban sa langit na ganun din dito sa libutan ay ang pagpapailalim natin sa kanyang pagmamahal. Sabi sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, "And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul." Verse 13, "To keep the commandments of the Lord and His statutes, which I command thee this day for thy good." Ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang mga utos na hanggang sa ating panahon ngayon ay nananatiling may bisa, ay isa sa pamamaraan na ating maipakita sa Kanya na atin siyang minamahal. Ang kanyang kautusan ay sumasalamin sa kanyang katangian, pagmamahal, hustisya, awa, katotohanan, kabanalan at katuwiran. Kaya't hindi natin maaaring sabihin na minamahal natin ang Diyos kung atin namang isinasantabi ang kanyang mga kautusan. Ang pagmamahal natin sa Kanya ay ang pagmamahal natin sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Yan ang sinasabi si John chapter 14 verse 15. "If you love me, keep my commandments." At maging si David, sapagkat alam at nauunawaan niya na ang pagsunod sa mga ito ang paraan na ating maipikita sa Diyos na tunay natin siyang minamahal at ginagalang. Psalms chapter 40 verse 8. "I delight to do thy will, O my God, yea, the law is within my heart." Ikinagagalak niyang gawin ang kalooban ng Diyos dahil nasa kanyang puso ang mga kautosang ito. Kaya ang pagsunod at pagsasabuhay natin sa kanyang mga kautusan ay hindi isang mabigat na gawain. At ito ay isang kondisyon na ating naiintindihan kung bakit natin ito ginagawa. Hindi lamang upang kilalanin ang Diyos bilang isang hari na para bang kanya lamang ipinaiiral ang kanyang otoridad. Ngunit ang paggawa natin sa mga ito ay ang pagpapakita natin ng ating pagmamahal, pagpapasalamat sa Kanya para sa Kanyang pagtubos sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-alay ni Kristo ng Kanyang buhay sa krus. Mula pa sa simula, nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Siya ay likas, nakaayon ng kalikasan at kautusan ng Diyos.
at ang mga prinsipyo ng katuwiran ay nakaukit sa kanyang puso. Ngunit nang siya'y magkasala, dahil sa paglabag sa ibinigay na utos ng Diyos, ay nahiwalay siya sa Panginoong may lalang. Bilang resulta, hindi na niya naipakita ang larawan ng Diyos at ang kanyang puso ay naging salungat sa mga prinsipyo ng kanyang mga kautusan. Sapagkat gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, ang pag-iisip ng makalamang mga bagay ay isang pakikipaglaban sa Diyos dahil hindi ito nagpapasakop sa kautusan niya. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay ibinigay niya si Kristo upang ang tao ay maibalik sa pakikipagsundo sa Kanya. Kaya't kung bubuksan lamang natin ang ating mga isipan, maiintindihan natin na nais lamang ng Panginoon na tayo ay mamuhay kasama ng Kanyang presensya. Ngunit hindi ito mangyayari kung ating pamumuhay ay salungat sa pag-uugali ng Diyos. Sapagkat ang prinsipyo ng Diyos ayon sa banal na kasulatan ay nagsasabi na hindi maaaring magsasama ang kahit sino man kung sila ay hindi rin naman nagkakasundo. Kaya kagaya ng pamumuhay ni Kristo dito sa sanlibutan, ang presensya ng Diyos ay palaging sumasama sa Kanya sapagkat Kanya ring ginagawa ang mga bagay na nakapagbibigay kasiyahan ng Ama at ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kautusan. Psalms 119 verse 165, Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Mapayapa at matiwasay ang ating pamumuhay kung ating minamahal ang Kanyang kautusan at walang anumang makakatisod sa atin. Kapayapaan na hindi kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan na panandalian lamang, ngunit kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Alam natin na ang sanlibutan ay walang kasiguraduhan. Ngunit kung alam natin na ang presensya ng Diyos ay ating kasama, dahil atin siyang minamahal at sinusunod, ay panatag ang ating loob na hindi niya tayo pababayaan sa pagharap sa kahit anumang mga suliranin o pagsubok. At dahil pinag-aaralan natin ang patungkol sa kapayapaan, kung ating titignan, ano ba ang dahilan? Bakit ang sanlibutan o maging ang ating bansa ay napakagulo? Ito ay sa kadahilanan na ang mga mamamayan ay wala ng takot sa paglabag sa batas ng bansa, pagsisinungaling, pagnanakaw at maging sa pagpatay. Kaya't kung atin ding lalawakan ang ating mga pag-iisip, kung ang mga tao ay mayroon lamang sanang tunay na takot sa paglabag sa batas, anong payapa kaya ng mundong ating kinaroroonan? Isaiah chapter 57 verse 15, For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also, that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Verse 19, I create the fruit of the lips, peace, peace to him that is far off, and to him that is near, saith the Lord, and I will heal him. Verse 20, But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. Verse 21, There is no peace, saith my God, to the wicked. Ganito inilarawan ang napakalaking pagkakaiba ng buhay ng mga taong sumusunod kay Kristo at sa mga taong hindi kinikilala ang Diyos at mas pinipiling tumalikod sa pamamagitan ng paglabag sa Kanyang mga kautusan. Ating bigyan ng simpleng halimbawa ang bagay na ito upang ating mas maunawaan. Kung ikaw ay pumapatay ng tao, nagnanakaw, may puot sa iyong puso laban sa iyong kapwa, mayroon bang kapayapaan sa iyong pag-iisip? Mapayapa ba ang iyong puso? Ito ay taliwas sa kung ikaw ay tapat na nagsusumikap na masunod ang batas. Kaya sana dumating tayo sa punto na ating maintindihan ang kahalagahan ng mga bagay na ito at ating mapagsikapan na ating maisabuhay. Nang sa ganun, ay maging halimbawa din tayo sa iba at maging liwanag na ang Diyos na ating kinikilala bilang ating tagapagligtas ay makikita sa ating pamumuhay. Isaiah 58 verse 1, Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Hindi lang sa ating pagsunod sa kanyang mga utos, ngunit sa pagpapaabot din sa ibang tao na may Diyos na kinakailangan nating kilalanin at sundin upang ang mga tao na nakapaligid sa atin ay mamuhay din ng may kapayapaan at pagmamahal sa Kanya. Sa huli, walang ibang maaring magtulungan kung hindi tayo lang ding mga tao.
na humaharap sa mga bagay na naging resulta ng kasalanan, kamatayan, kaguluhan, paghihirap, gutom at iba pa. Ngunit papaano natin matulungan ang ibang tao kung tayo din mismo na nakapakinig sana sa panawagan ng Diyos ay mas pipili sa daan na ating nakasanayan at mas komportable para sa atin kahit na ito ay taliwas sa utos ng Diyos. Kaya ano ba ang panawagan ng Diyos sa atin? Zephaniah chapter 2 verse 3, "Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger." Ating hanapin ang Diyos sa pamamagitan ng paghahanap natin sa katuwiran na tumutukoy sa kanyang kautusan. Ating pasalamatan ang ating Panginoon sa pagkakataong ito at sa kanyang mga salita na nagbibigay ng pamamaraan na tayo ay mas maging malapit sa Kanya. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating pag-aaral at naway patuloy nating tanggapin ang karagdagang aral sa susunod pa na mga pagkakataon. Sa ating pagtatapos, ating purihin ang Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Aming mapagmahal na Diyos na may-ari ng aming mga hiram na buhay, kayo ay aming pinupuri at pinapasasalamatan sa lahat ng iyong biyaya at sa pagkakataon na aming muling mapag-aralan ang iyong kalooban para sa amin. Maraming salamat na kami ay iyong binigyan ng kautusan na sumasalamin sa iyong pagiging Diyos upang ang aming pamumuhay ay maging sang-ayon din sa iyong prinsipyo at kami ay mamumuhay kasama ang iyong presensya. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa aming mga taong makasalanan at aming hinihiling na kami ay iyong linisin mula sa aming mga pagkakasala upang masumpungan kami na karapat-dapat na tumanggap sa iyong pagpapala. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapasalamatan sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na mag-like, share, and subscribe upang hindi natin makilagtaan ang susunod pa na ating pag-aaral. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.